Thank you, please. So, okay. Online marketing, turo ko sa inyo. Bali, ito yung natutunan ko kasing gawin dahil sa offline medyo mahihayin ako eh. Kaya parang di ko kaya yung offline yung makipag one-on-one, no? So, sumali ako dito. Actually, unang job ko dati, sales. Kasi technical sales, parang bibenta-benta kami ng computerized door locks. Diba? Yung mga sa hotel, diba? Yung mga card key. So, pinoprogram-program yun. Kaya ang course ko nung college, computer management, so programming. So parang yun yung unang sumagot dun sa yun yung kinuha kong hindi ko alam, sales pala. No? Tapos mga kurbata ka pa rin. Diba? Ayun, mga 4 months lang ako, umalis na ako kasi wala akong mabenta talaga. No? Unang natatanda ko, unang presentation ko dun sa client, nagka-client call nga ako, tapos meron nang pumayag na makapag-present ako. Ayun, nangangatog talaga ako. No? So, parang gusto ko nalang tapusin, hindi ko nga alam kung naintindihan niya yung presentation ko eh. Kasi gusto ko lang papirmahan sa kanya na to prove na sa bossing ko na nagpunta ako sa kanila. So, sabi ko, parang di sa akin to. Gusto ko yung nakatapat lang ako sa computer. Yun yung gusto ko dati. Tapos nalipat ako sa ibang job. Napunta ako sa tech support na, tapos sa web. No? So, nakakatuwa rin dahil lahat nagamit ko dun sa V-Mobile din. No, yung natutunan ko sa tech support tsaka sa paggawa ng web and sa video after na naging video editor ako. No? So, sino may hihihain dito? Sino? Ayun, no? Sobrang hihihain ng iba, wala nang tumataas ng kamay. Diba? So, siguro naman lahat tayo may hihihain. No? So, itong tuturo ko sa inyo, pang mahihihain style. No, sabi nga namin doon sa team namin, kami yung team mahihiyain. Dahil mga nakukuha lang namin, is mahihiyain din. Laging nakatutok din sa internet. No? And, yun. Yung mga natutunan natin dati, yung mga, siguro wala pang mga Facebook, Friendster, Multiply nun. Ang hirap kaya nun. Diba? May uso na networking nun, pero wala pang social networking sites. Tama? And paano sila nag-network noon? Yun, bahay-bahay, di ba? Flyering, no? So yung bahay-bahay, yan yung pupunta ka sa bahay-bahay ng mga kapitbahay mo. Tama? O minsan, dadayo ka pa sa ibang, kasi may nakausap ko mga ibang nag-member sa amin na dati na sila mga network marketer. Sabi niyo, dati yung time namin, nagbabahay-bahay talaga kami. It's parang di ko ma-imagine na magagawa ko yun. Parang nakaka-tense, no? Kasi iba nga may mga dala pa silang pagkain, no? Pag makakilala nila. Then, flyering, no? Nag-try ako, no? Mga first week ko sa V-Mobile, no? Flyering, nag-try ako, nag-print pa ako, no? Nag-print ako sa bahay. Pumunta ako dun sa labas ng street namin, mga commercial area, may mga naglo-loading doon, no? So mahaba yun hanggang LRT, Libertad. So naglakad ako dito muna sa right. Tapos nag-flyer ako. Tapos pagbalik ko, doon naman ako sa left side. Yun. Kasi hinintay ko kinabukasan kung may magre-reply. Wala. Wala nag-reply ko, parang hindi yata effective. No? So binitawan ko agad. Okay? So, meron pa ako yung mga brochure, yung tarp, no? Sabi ko, lalagay ko pa itong tarp na, diba may tarp tayo eh. No? Sabi ko, hindi naman ako, nakita ko naman kasi dati yung loading, sabi ko, ayoko naman magbenta. Pero ang gusto ko talaga is yung convenience tsaka yung discount na makukuha natin dito. No? So, and then, di ba, may mga brochures. Sabi ko, nag-layout din ako noon. Sabi ko, para pang abot-abot ko. Sabi ko, parang di rin mag-work. No? So, one-on-one presentation. Ayan. So, one-on-one, kailangan ko mag-one-on-one nun. Mga kaibigan ko naman kasi sila eh. So medyo hindi ako nahihiya kasi kakilala mo na. Tama? So sige, try ako one-on-one. Nanghihirap pa ako dati ng laptop. Wala pa akong laptop nun. Wala pa akong tablet. So flip chart. May flip chart ako nun. Pero nung tatanda ko yung unang one-on-one ko, pinsan ko. No? Kasi alam ko, naglo-loading tong pinsan ko. Punta ako sa bahay nila. Sabi ko, present ako sa'yo. Sabi ko, makapag-load ka sa lahat ng network. Sabi niya, pinsan, meron na akong 3 cellphone dyan. Pag yan pa kinuha ko, anihin ko itong 3 cellphone ko.
So wala pa akong training no. Sabi ko, ganun ba? O sige. Alas na agad ako. Okay, ganun lang ako. Okay, barado ako dun ha. Sige, lakad-lakad ako. Punta ako dun sa bahay ng kuya ko. Mga kabilang street. Tapos, present ako dun sa pamangking ko. No, call center yun. So, puyat-puyat pa. No? Pinaresentan ko. Tapos yung nanay niya, nanonood din, tsaka yung kapatid niya. Tapos pagkatapos ng presentation ko, sabi niya gano'n, no? Sabi niya, sige, sasali ako dito. Naintindihan mo? Hindi. Hindi naintindihan daw. Pero di ba may presentation yan, attend na lang ako. Ganun ba? O sige, mas maganda, attend ka. Tapos sabi niya gano'n sa kapatid niya, sali kayo pag sumali na ako. So medyo nakuha lang daw niya konti. Nakita niya na meron siyang commission pag na-refer niya. Okay? So yun yung unang pay-in ko, yung pamangking ko. Tapos yung kapatid niya na pamangking ko rin, tapos pamangking ko sa pinsan, no? Puro mga close relative. Tapos, yung isa pa pala, nanghiram na ako ng laptop dun sa kapatid ko. Nanghiram ko, tapos nakikopy lang din ako ng PowerPoint. Tapos may lang, sabi ko, nag-insert lang ako doon. Yung kinita ko dati dun sa pamangking ko na, diba, syempre may incentive, may referral na tayo doon. So naka 1.5 ako, no? May pairing pa dati tayo na, yung mga luma dito, may pairing. Tapos nilagay insert ko lang din yung income ko na noon, no? Pero pinapakita ko ng income, yung mga income talaga ng mga apply natin. Tapos nag-present ako doon, punta pa ako Cavite. Tapos tinawag niya yung mga kapitbahay niya. So parang medyo yung unang bomb ko na medyo 5 yung nakinig. Tapos, pero sa laptop din sila nakatingin. So, yun, nag-pay naman yung kaklase ko noon. Baka nahiya sa akin kasi pinapunta pa niya ako doon. Pero nag-pay daw siya. Okay, ayos, lumalaki. So may 4 na ako noon. 4 na. No? So, pero ito, pakita ko sa inyo, may mga iba pa akong nakita. Pero hindi ko na na-try ito kasi talagang kailangan malakas yung ano mo dito eh. Yung makapal yung mukha mo talaga. Well, ninja style, yung kanya rin, nasa food court. Tapos may nakita kang isang tao, no, mag-isa, tapos kakausapin mo, hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya kahit ngayon, hindi ko kaya yun. Yung bilang upo ka, hi, di ba? Hindi ko alam kung paano mo umpisahan eh. Nung college ako, chopping ako sa mga, makipagkilala ka sa mga babae, wala, hindi ko kaya yun. No? So, yun, may ninja style na tinatawag nga, no? And yung kidnap. Alam mo yung kidnap? Kidnap, di ba? Parang sabi mo sa kaibigan mo, tara, may puntahan tayo, prayer meeting. Ang bilang bomb pala eh, no? So, yun nga, may mga nakita ko gano'n, hindi ko kaya kayang ano yun, biglang malalaman niya. No? Actually, may invite ako, sabi ko, pero sinabi ko naman, business, no? May papakita ko sa yung business presentation, no? Atin tayo sa galleria. Sige, para magkita na rin tayo, barkada eh. Tapos nung na-explain ko na sa kanya, nung nakita kami, sabi niya, ay, networking pala to? Sabi niya, gano'n. Ako, oo, pero panoorin mo na rin. Maganda naman to, dito yung networking na nasa isip mo. Maten siya. Tapos paglabas niya, positive, no? Parang ganda. Sige, sabihin ko sa wife ko to. Ano yun eh, OFW. No? Kakauwi pa lang niya. So, pag uwi niya, nakausap niya yung wife niya, ayun, hindi pumayag yung wife niya kasi buntis yung wife niya. Sabi, maghanap ka nga ng trabaho. No, huwag yung ganyan, sayang yung pera mo dyan. Eh, yung wife niya, hindi nakapanood, di ba? So, anong nangyari, hindi siya nag-pay. Baka mag-away daw sila. No? Tsaka na lang. No? Sabi niya, oh sige, hindi ko naman siya, ako din yung tao, hindi namimilit. Sige, kung kaya mo, wag. Di ba? Sige. So, nag-ano na lang kami noon. No? Pero kaibigan pa rin kami. Diba? So, yung bomb rito, bomb ron, no? Kasi may nakita ko na mga naging member ko, di parang hot na hot, natutong mag-bomb. Tapos lahat, bomb siya rito, bomb siya doon. Bomb ng bomb, kahit di na yata niya, natatawa ako doon sa page namin. Oh, sino pa gusto magpa-bomb dyan? No? Kahit cross-line daw, bomb ko. No? Minsan pupunta siya, isa lang daw tao. Pag hindi na napagandaan, bomb lang siya ng bomb. Ngayon, na-burn out. Burnout siya. Nasa ibang company na. Kaya kasi tira ng tira, di ba? Para... kakilala mo yun. Gangster. Ha? Gangster.
So, ayun lang, yun ang nakita ko, no, sa magti 3 years na rin ako sa V-Mobile. Okay, nakita ko parang may mga ano pala, no, na mga hindi mo rin dapat, hindi dapat bira ka ng bira. No? Siyempre dapat pag-iisipan mo rin yung strategy mo. So, kwento ko na rin, nakalimutan ko nung nag-V-Mobile ako, nakalimutan ko na video editor pala ako. Sobrang gustong-gusto ko dito sa V-Mobile na nakita ko yung opportunity. Pero naisip ko, nga pala, pwede marunong pala ako mag-edit. Sabi ko, sige, mag-edit na lang ako ng video para hindi na ako magsasalita. Tapos, sabi ko ganyan, kasi ito yung talagang ginagawa ko sa trabaho. Gumagawa ko may mga corporate ABP, no? Mga iba-ibang kumpanya. Tapos magawa ko yung commercials, no? So, yun yung natutunan ko sa work ko. Sabi ko, apply ko na nga dito. No? And, sabi ko, sino ba kukunin kong voice talent? Eh, laki ng bayad doon. Sabi ko, patay tayo doon, wala pa akong pera noon, no? Ako sige, ako na nga lang mag-re-record. No? So, may recording equipment ako doon. Eh, may din kasi ako mag-record ng mga nagbanda-banda rin kasi ako dati. No? So, meron gamit ako doon. So, doon ko siya nagamit. No? Tapos yun nga, yung pati yung script. Mga 3 weeks kong ginawa yung Hi Friend. Napanood niyo na po yun, yung una natin. So, 3 weeks ko siyang ginawa. Tapos sabi nung upline ko, nung bumalik ako online, kasi hindi talaga ako nag-Facebook na nakatutok lang ako sa paggawa ko. Sabi niya, kala ko nag-quit ka na. No? Dahil hindi na raw ako nakikita. Tapos nung ito, nilabas ko na. Actually, nung may isang kliyente ako ng kaibigan, doon kami nag-edit sa bahay. Bago ko siya ilabas kanyari kinabukasan, ready na siya, tapos na siya. Siya yung unang nakapanood. O yung kaibigan ko yun, sabi niya gano'n. Sabi niya, parang ba ginagawa mo ngayon? No? Pero iba yung i-edit namin noon, may iba siyang project, pinapagawa. Sabi niya, sabi ko pala, ito, may pinasok ako eh. No? Ano yan? Oh, networking yan. Sabi, may nagganyan ako dati eh. Nagsara lang yung no? Nagbayad sila, parang 40,000. Oh, 40,000. In-invite siya ng kaibigan niya, 40,000. Tapos website lang. Tapos wala na yung website. Ano, tawa na lang daw sila. No? Tawa na lang nga kami. No? Ganun daw talaga. O, ano ba to? No? Kaya, panoorin mo. No? Tapos manlay ko niya. Nitingnan ko siya, mamaya kalagit na, gumaganon-ganon. Tapos pagkatapos nung video, okay siya. Sige, sama mo ko bukas, kuha ko yung tri-pack na sinasabi mo dyan. Ayos ah. So siya yung unang nag-tri-pack. No? Sinabangan ko siya kinabukasan. Tapos yung nandun kami, parang nag-iisip na siya sino yung mga i-invite niya. No? Sabi ko, ayos ah. Ngayon, nilabas ko yung video na tinag ko sa mga kaibigan ko. Doon na ako nagkaroon ng mga hindi ko kakilala na nag-i-inquire sa akin. No? Kasi syempre, di ba pag nag-tag kayo, makikita nung kaibigan ng kaibigan mo. So, ngayon, nagulat na lang ako biglang, sir, nakita ko pa yung video, common friend natin si ganito. Okay, so, yun, i-invite ko sila dito sa office kasi hindi nga ako marunong mag-present. So, kasi 3 PM, merong presentation sa office. Yun, ipapasok ko lang sila dun sa presentation room natin, no, sa 20th floor. Tapos doon na nag-umpisa lumaki yung network ko. Tapos binibigyan ko sila, bawat sumali, bibigyan ko sila. No? Para lahat, ganun din mangyayari sa kanila, diba? Po-promote nila. No? Tapos yun na. No? So ginamit talaga, parang sinulit ko talaga yung Facebook. No? Yun yung ginawa ko nun. So meron tayong video ngayon, ito na yung bago. Bala ko nga i-update pa siya kasi diba meron tayong E+ na. Wala pa yung E+ dito. So pag nagka-time ako, i-update ko ulit para bigay ko ulit sa inyo lahat. Then, meron din ginawa si V-Mobile, di ba? Diba ko, ano ba title nito? Sabi ko na lang, Hi Jam. Si Jam, di ba? So, yan, pwede nyo rin gamitin yan, no? Yung dalawang, meron na kayong ganito? Yes! Diba? Sa YouTube, meron naman dito. So, yung kanina, ito, pwede nyo, no? Lagyan yung pangalan. Okay lang. Para pag kayo yung kukontakin. Baka mamaya, sinishare nyo, may pangalan ng iba. Diba? Kontakin nila yung wawa naman kayo na. Pero ito, bawal daw, no? V-Mobile test. So, bawal lagyan ng mga pangalan o kung ano man. Pero gamitin nyo, lagyan nyo na lang ng description. Yan yung tuturo ko rin sa inyo paano nyo i-share to.
Okay? So, paano natin i-share yung Hi Friend natin, o yung mga video presentation natin sa Facebook? So, pwede, post nyo yan sa wall nyo. Okay? So, pag pinost nyo sa wall nyo, ang makakita niyan sino? Yung mga kaibigan nyo. Diba? So, sila yung makakita nun, kaibigan nyo. So, huwag nyo, basta ipopost lang yung video. No? Lagyan nyo ng description para alam nila kung ano yung papanoorin nila. Kasi kung, di ba, pag nakita mo yan sa wall mo, ano lang yan, thumbnail. O malay nila kung ano yun. No? Sabi, ano ba to? So, syempre, may something na mag-i-entice sa kanila para i-click yan. No? So, isip kayo ng magandang mga wordings. No? So, ako lagi ko nilalagay, hindi nawawala yung extra income. Diba? Kasi yan yung target market nyo, yung mga naghahanap ng extra income. No? So, nakita ko rin dito sa tagal ko na, hindi lahat kailangan pasalihin mo. Kailangan, sort out mo, sino yung nangangailangan ng extra income para talagang gagawin niya yung business, para hindi sayang yung investment niya. Kasi may mga naging friends din ako, nag-pay in lang, so baka nahiya lang. Diba? Parang, baka nahiya. Diba, minsan may ganun tayo, may pera kasi, naawa naman ako dito. Sali na nga ako, di ba? Para hindi ka masaktan, ano. Sabi ko, baka ganun, nahiya tuloy ako nun. No, sabi ko, baka napilit ko lang, no? Sobrang bait lang niya. Tapos nalagay, home business, part-time. No? Para alam na agad nila kung ano yung makikita nila doon. No? So, syempre pa ako, nung nakita ko yung business na to, nakita ko yung cheque, tama-tama naghahanap ako ng extra income noon. Eh nakita ko nga na pwede pagkakitaan daw. So, inalam ko talaga yung business. No? So, yan, huwag niyo kalilimutan yun. Then, tag nyo yung mga kaibigan nyo. Para nga naman, makikita nila sa wall nila. No? At maganda doon, makikita pa ng mga friends nila. No? So, para tayong nagpo-commercial. Di ba ang commercial, sa'yo gusto nyo mapapanood mo. Di ba? Sa TV, paulit-ulit. Okay? So, parang ganun lang din, no? Magpo-commercial ka. So, everyday, mag-post ka lang yan. Okay, yan. Tag mo sila. Di man lang, kaya ayaw man nung kaibigan mo na tinag mo, pero baka gusto nung kaibigan niya, no? Ganun yung nangyari nga sa akin, no? Mas sumali pa yung mga kaibigan ng kaibigan ko. Okay? So, kung may mga friends ka naman, no, nakaka-close mo, i-private message mo naman sila. Okay? Pwede rin yun. So ito yung mga sample na description, pwede rin kayo gumawa, no? Bahala na kayo mag-imagine kung ano yung may isip nyo, basta isipin nyo lang na gawin nyo lagi short and simple, no? Pero enticing siya, tapos yung proper capitalization ng mga keywords, no? Kaya parang yun yung i-emphasize nyo. Diba, kanyari ito lang, extra income. Kasi may nakikita ako, may nakikita ko lahat all caps, parang bigat sa mata, no? Parang hirap basahin. So, make sure na ayun, gawin yung gano'n para masarap siyang basahin. No, di ba minsan sa layout minsan ng ng libro or ng newspaper, merong ang hirap basahin, merong masarap basahin. Wala sa mga magazines may mga ganun din 'yan. So, ayun. So, ito sabi ko nga diyan, malapit na ang bayaran ng tuition, no? Kanyari magpapasukan na, no, summer days. Di ba? Kailangan mo ba ng extra income? Diba? So kung natsambahan mo yung nanay na nangangailangan ng, nag-iisip siya ng, ako magtutuition na naman, no? Babayad na naman. Once nakita niya to, diba? So maaaring panoorin niya yung video mo. Okay? Tapos i-time mo, no? Malapit na rin yung Christmas, diba? Yan, Christmas na, need mo ba ng budget pang Christmas gifts? Tama? So, diba, mapapansin niyo sa mga commercial, sa TV, diba? May mga ganun din, diba? Tina-time nila yung advertising nila, no? So, isip lang kayo ng mga ganyan. Okay? So, ito rin yung isang sample na minsan ginagamit ko, no? So, sabihin ko sa inyo, bad ganito lahat. So, dito, di ba, warning, para sa mga gustong kumita ng extra income at umasenso lang ito. No, parang medyo mataray ang dating mo, ano? Parang hindi ito para sa iyo, no? Para lang to doon sa mga gustong kumita ng extra income. 'Di ba? Kasi napansin mo pag yung bumibili ka ng
pupunta ka sa department store, mas may lalapit sa'yo, ma'am, ang kulit, lapit ng lapit sa'yo, ikaw naman ginamitan mo rin ng warning, para nga naman, all signal searching. Wala. Sige. Mga lumuwag. Ayun. So, yun next. Nabi ko, calling all jobless, unemployed, student, OFWs, employed, professional. Basically, lahat ng tao na yan eh. Di ba? So, syempre, pag OFW ko pwede pala ako dito. Kung student ako, pwede sa akin. Unemployed ako, jobless, no? Employed, professional, mga business-minded. No? So, parang nakukuha mo agad yung attention nila. No? Then, next, I am only looking for 3 serious people who are willing to join my fast-growing team. No? Sinabi ko lang 3. Kasi pag nilagyan mo ng limit yan, magkakandara pa yung mga tao. Di ba? Limited, no? Actually, di lang naman talaga 3 yung hinahanap mo. Di ba? So, bahala kayo yan. Gawin yung 8, 9, no? So, dito, may mga nagme-message sa akin, talagang magsabihin nila, Sir, meron pa ba? Pwede pa ba? No? Nakahanap na ba kayo ng 3? Pwede pa ba ako? No? Wag mo, pwede pa! No? So, nakita ko nag-work nga siya. Sawa sa, ito, yung success is guaranteed to those who are willing to learn. No? So parang sinabi mo, kailangan pag-aralan mo to, hindi to parang magic na pagsali mo, meron ka agad income. No? Next. If you are serious in making money, I am willing to teach trade secret that can make your dreams come true. So parang binibigyan mo ng yung dito parang sinabi mo, natuturuan mo siya. Okay? Na parang in-emphasize mo rin na alam mo tong business. No? Dapat kanyang paniwalaan and yun, no? So, yun naman talaga eh. Kasi ba pag pinasali mo siya rito, may mentor mo dapat yung new member mo, no? So, ganun lang naman pagpapalaki ng team natin dito, mentoring. Then, imagine, maliit na kapital pero malaki ang income potential. So, yung mga words na ito, mga persuasive words, yan, importante yan, no? Yan yung sa advertising din kasi yan eh, no? Yung mga imagine, yung now, di ba? May nakita yung now, limited offer, no? Pag yan nakita ng tao, parang napapaisip talaga sila, no? Kung mga nakita nyo sa home TV shopping, di ba? Hurry! Yun, yung mga words na yun. So, work part-time or full-time and earn extra income. Okay? So, pag sinabi mo part-time, pwede niyang gawin, no? Ma-imagine, ay, pwede kong gawin to sa part-time ko, no? Kahit nagtatrabaho, pwede kong gawin. Pwede ko rin i-full-time, no? Tapos mag-earn ako ng extra income. Tapos pag sinabi mo 5 to 50K a month, or something better, no? Para may makita lang siyang figure, no? So nag-iisip siya kanya, so kumita rito ng 20,000 a month, no? So ako noon dati nung sumali ako, sabi ko masaya na ako kumita ako ng 20 dito a month, no? So yun. Ang kikitain mo rito ay magdedepende sa effort mo. So sinabi mo pa rin dito na kailangan niya talagang trabahuhin din, tama? Para alam niya yung papasukin niyang negosyo. Okay? Kung wala kang pangarap at ayaw mong umasenso, hindi ito para sa'yo. Okay? So, naging prangka ka. Di ba? Ayan. Kung duda lang ang nasa isip mo, marami nang naiwan. Nakakilala ko na ngayon ay nakanganga. No? So, nagpatawa ka rin. No? So, ginamit ko lang yan. Pero totoo yan, talagang maraming kaibigan ko rin yun talagang na sinabi, sayang, hindi ako sumabay sa'yo. No? O, pwede pa naman eh. Pero wala, nung sinabi ko pwede pa naman, ayaw talaga nila, no? So, depende na talaga sa tao, no? Iba talaga yung gusto nila. So, mag-decide ka. Yan, pinag-isip mo siya, no? Tapos, lalagay mo dyan, no? May website, kayo, no? Kung wala pa kayong website, si Kuya Patrick, naggagawa yan ng website din. Nakusapin nyo na siya. Okay?
So, yan, website, telephone number nyo, lagay dyan, contact details. So, yung iba, careful din kayo pag mag-share kayo. Minsan nakita nyo sa fellow TP nyo, tapos share ka lang yung, reshare nyo, bigla yung contact details yan, nandun pa rin. O di, syempre, pag nakita nung kaibigan mo, baka yun yung contact yun, di ba? So, make sure na papalitan nyo rin yun. Okay? So, ito yung mga tips ko naman sa pagtatag, no? sa video. Okay? So, pag in-upload nyo to, kanyari, hindi siya galing YouTube, nakuha nyo yung file mismo ng video, then in-upload nyo mismo dun sa YouTube. Diba? Iba yun eh. Kasi pag sa YouTube lang, YouTube link nilagay nyo, hindi nyo pwedeng itag yun. No? Makikita lang yun sa wall mo. Pero i-copy mo yan, punta ka sa photos. No? Diba? Sa Facebook, photos. Mas meron doon add video or add photo. So pag sa video, kunin mo yung video file, nalagay mo to. Tapos pagka na-upload na yun, nalagay mo ng title. No? Tapos mga description. No? So makikita mo yun doon. Then, yan, meron ditong button, tag this video. So pag tinag mo yung video, pwede yan mga, mga 50. I think 50 yung limit niya. So ang ginawa ko, nung nagtag ako, ginawa ko yata alphabetically kasi dami kong kaibigan. No? So alphabetically, o kaya yung sort mo na, no? Kaya categorize mo, kaibigan mo nung high school, lahat sila dito. Kaibigan mo, mga kamag-anak mo. Kasi pag natapos na yung 50, hindi ka na pwedeng mag-tag. No? So upload ka ulit ng another video na iba naman yung mga itatag mo. No? Tapos pag merong nag-comment, comment ka ulit. No? Thank you. No? Thank you sa like. Para laging nabubuhay yung post mo. Laging umaakyat sa taas. Di ba? So yun yung mga technique doon. So syempre pag nabuhay na naman, makikita na naman yung mga tinag mong ganyan. No? So napakaliit lang naman din ng mga tinag ko, tapos nagalit. No? Sabi, huwag mo na akong tag. Di ba? Ganun, isang tao lang naman. Ganun ba? Sige, block na kita. Block ko talaga. Para, sabi, ayaw niya. Ito yung parang ayaw niya. No? Reject. O, reject ko na siya. Ayan. So, yun, i-tag them nga, no, by category. No? Anak, dito. Tapos mag-upload ka ulit, mga high school friends mo, college friends mo. Di ba? Tapos huwag ka na mahiya. Kasi baka mamaya dumating yung times kasi sa akin, sabi ko, baka hindi sasali to sa akin. Ano na to, mapera na to. Diba? So, di ko alam, biglang sumali. No? Yun nga yung unang sumali sa akin. Nagkataon lang na gusto niya panoorin yung video. Pero, yun, sumali siya. Okay, dapat pala hindi ka na nahihiya. Huwag ka na magdalawang isip, tag mo na lahat. No? Tag mo lahat. Kasi yun nga yung makakita nun, yung mga kaibigan pa nila. Okay? So, pag naubos mo na lahat, yung mga kaibigan mo, mag-add ka pa ulit. No? Pero, careful ka, baka ma-block ka. Diba? Ewan ko kung ilan eh, hindi ko nabibilang, pero 5 ba? Kasi dati medyo maluwag pa Facebook eh. Wala pang mga ganun. Tapos siguro nakita niya, dami na yung nag-add lang kung sino-sino. So, biglang mabablock ka nun, 7 days. Pag inulit mo ulit, 14 days. Tapos 30 days na. So pag na-block ka ng 30 days, hindi ka makaka-answer ng mga messages. No? So may nag-inquire sa'yo, hindi ka makaka-answer. Kaya dapat gagawa ka ng second account. Okay? Para pag hindi mo siya masagot, yung nangyari sa akin, buti may second account ako, doon ko siya sasagutin. No? Sabi ko, hindi kita masagot sa account ko isa. So yun, at least nakakausap ko pa rin siya. Okay? So ganyan yung gawin nyo. Gawa lang kayo ng second account nyo na siguro lagay nyo doon yung mga potential na prospects. No? Nasusort nyo na agad. Kasi yung ginagamit ko na Facebook ngayon, matagal ko na nagawa yun. Yung mahilig pa ako maglaro sa Facebook, di ba? Kasi mahilig maglaro ng mga Facebook games. Di ba minsan gagawa kayo ng ibang account para kayo mismo magbibigay ng mga items na kailangan. Di ba? So ang dami kong account noon sa mga 10. No? Naglalaro ako Yoville, mga ganun, Farmville. Di ba? So, nagamit ko dito tuloy sa Facebook yung isa. Tapos yun yan na puno na,
yun pa yung naging main ko, yung panglaro ko lang dati. Tapos di ko na masyado na-check yung personal account ko dahil nandun yung mga friends ko nga na nasabihan ko na, tapos hindi naman sumali. So okay lang, nandun na sila. Nakakatawa nga eh. Pag tinignan mo yung Facebook account ko, makikita mo yung mga wall, positive lahat. No? Pag binabalikan ko yung personal na account ko, so makita mo, nag-away yung asawa niya, no? Yung mga rants na nila. Grabe, no? Dito yung mga nega na post. Diba? Minsan, nagmumurahan na, mga galit-galit sila. Sabi ko, okay, dito, mas maganda yung nakikita natin, puro positive yung natin, mga kaibigan. No? So, ganun lang ginawa ko. Tinanggal ko na rin yung mga friends ko, no? Sa second account ko. Pero nasabihan ko na to. Kasi hanggang 5,000 lang, di ba? Ang Facebook. So, mabot na sa 5,000. Kailangan ko magtanggal. So, yung una kong tinanggal, yung mga personal friends ko na, okay, nasabihan ko na to. Kaibigan ko naman sila dun sa kabilang account ko, no? Para to make room sa mga bagong prospect. Then, meron tayong mga print ads din, no? Marami din gumagawa niya, no? Pwede nyo rin niyang gamitin, no? Sabi nga dito sa V-Mobile, copy business. Okay? So, copy nyo lang, pero huwag nyo naman copy pati yung contact nila. Diba? Talo kayo doon. So, yan, may mga tayo dito. I think gumawa kami ng page para sa Online Marketing 101. Pa-add lang kayo doon, tapos pwede nyo mag-grab yung mga ibang print ads doon. No? So, ito pwede nyo print, tapos lagay nyo yung contact info nyo dyan. No? Pwede rin yun. So, yan, para everyday, iba-iba yung makikita nila. Minsan video yung sinishare nyo, minsan ito. Kasi dati, puro video lang yung sinishare ko. Then, may isang kaibigan ako. Hindi niya pala pinapanood kasi kala niya yung virus. No? So, may mga ganun, pag kilik mo, biglang pag-i-spam na siya. Kala ko spam yan eh. No, yan pala yung business mo. No? Kasi nagtaka lang siya noon. Nagtanong pala siya noon nung nakabila ako sa sakyan. Sabi niya ngayon, saan mo nakuha yan? Bigay kayo ng V-Mobile. Hindi. Ako nabili ko dahil nga kay V-Mobile. Ano ba yung V-Mobile na yan? Sabi ko, panoorin mo yung video. Araw-araw ko itang tinatag eh. Ayun ba yun? Ayun ba yun? Oo, kala ko kasi yung virus na scam. Sige, panoorin mo lang. Yun, tapos sumali nga siya after niya mapanood. Yan. So, meron din tayo mga viral ads. Napanood nyo na yung mga viral ads natin. So, ano ba yung kulang dito? May kulang yung nandun yung kotse ni Hayes. No? Tapos may isa pa akong ginagawa. Pag nagka-time ako, matatapos ko na rin yun. So, eto, nabibigay dito, parang yung brand awareness. Siyempre, pag ang tao, lagi nila nakikita, di ba, sa commercial, kung ano yung lagi mo nakikita, yun yung gusto mong bibilin. No? Kanyari, gusto mo bumili ng toothpaste, ano nasa isip nyo? Colgate. Ano pa? Gusto mo bumili ng kape? Nescafe, no? Di ba parang kasi mas lagi natin nakikita sa TV, no? So dito, pag lagi nila nakikita V-Mobile, tapos bilang isip na, gusto ko ng extra income, ano kayo maganda? V-Mobile, no? So parang gano'n lang yan. Tsaka nakikita nila yung features nung yung benefits nung product natin, no? So, hindi nyo, pwede nyo yung i-gamitin. Punta lang kayo sa, pwede nyo pala i-download. Na-download nyo na ba? Hindi pa. Sino pa yung hindi nakaka-download? So, lagay nyo ito, V-Mobile. Sulat ko na lang. Yung page namin to, pero meron kayo, pwede kayong pumunta naman. V-Mobile. TeenTitans.com. Tapos punta kayo sa video, click nyo yung video, tapos sa viral ads. Yan. Tapos may mga links doon, no? Pwede nyo siyang i-download. Okay? So may link siya sa YouTube, may link siya para ma-download. Okay? Okay, next. So ito yung personalized website. Okay? So nagsawa kasi ako kakagawa ng
ng video sa team namin, ang tagal mag-render kasi, no? Isa-isa gagawa namin, tapos may pangalan. Tapos, nakita kong problema pa sa video, kailangan pa niya, yung pinagbigyan ko, kailangan pa niya i-upload sa YouTube. So minsan, cellphone user lang yung OFW na member namin, hindi niya ma-upload, hindi niya ma-download. Okay? So, ibang leaders, sila na nag-upload para do sa new member nila. No? So yun na nakita ko, sabi ko okay, meron pang hassle na naibibigay sa kanila, no? Bukod sa matagal gawin, kaya bawat isa naman, more or less mga 30 minutes isa. Pero yung personalized website, ito na lang yung binabago namin. No? Yung mga contact details, no? Lagyan namin ng photo. Ayan. So, discuss ko sa inyo to. So, di ba, pag sa dyaryo, bakit nyo nabibili yung minsan yung dyaryo? Minsan dahil sa headline. Di ba, mayari, dalawang langgam nagsabunutan. Titingnan nyo, no? So, dito, parang gano'n, yan, naglagay tayo para una nilang mababasa. No? How can you earn additional 30K or better in 4 months in a simple loading business, even without selling loads? No? So, pag na-catch nyo yung attention nila dito, sabi, watch the video. Okay? Sabi niya, okay. So, nagustuhan niya to, i-click niya to ngayon. Diba? Yung video. So, pag na-click niya to, napanood niya, ano yung next? Gusto niya na yung may mga kausap. Okay? So, makikita niya rito, contact me now. Kukontakin niya kayo. No? So, kung gusto, pwede niya kayo i-text, pwede niya kayong kausapin sa Facebook, kung wala siyang load. No? Kung online din naman siya noon, or pwede niya kayong email. No? So maraming ways na binigay natin para pwede kayong ma-reach nung prospect nyo. No? Tapos, meron dito, may mga tao kasi nahihiya. Okay? Pwede silang mag-leave ng o mag-sign up dito sa form nyo, no? Yung name nila, location, no? Para at least malalaman mo saan yung location nila. And cellphone number, tapos yung Facebook page nila para pwede mo rin silang i-add, no? Kasi mas madaling makipag-chat na sa Facebook ngayon. Tapos dito nilagyan ko what did you like about the business presentation, no? Tapos may drop down menu yan, income opportunity ba, yung loading, no? Yung incentive, no? So para makikita mo agad ano yung nagustuhan niya dun sa business presentation, ano yung gusto niyang, para kunyari, gusto niyang loading, di ba? Pwede mo siyang kausapin tungkol pa more on loading, tapos sabi mo sa kanya yung mga iba pang incentives, yung income opportunity natin, no? So, ito naman, nakaprogram yan, pinaprogram ko, napupunta to, pag sinign up nila, nag-click sila na submit, punta yun sa email mo. Okay? Pagpunta mo sa email mo, nakikita mo na yan, new form entry, no? Contact form. So, ganun yun. Kasi, dati wala ito, no? Nung video lang yung ginagawa ko, sabi ko parang natag ko na lahat sa video. So, sabi ko, ito naman. Tsaka para pag meron kang calling card, lagay mo yung website mo. Diba? Kasi sa amin, vmobile team, teamtitans.com/pangalan nung member. Okay, so, pwede yun, lagay mo yun sa calling card mo para pag may nakabangga ka sa kaibigan mo, pag gusto mo extra income. Para di na kayo masyadong, syempre, nagmamadali yun, nag-meet lang naman kayo, di ba? So, bigyan mo na lang siya ng calling card or sulat mo, puntahan mo to, yung website ko. So, pag pinuntahan niya, ito yung makikita niya. May video. Okay? So, ito na yung mag-i-explain sa kanya, tapos tatanungin ka na lang nun, syempre, kung ano pa yung mga ibang details, no? So, yun na lang yun. So, mas mapapadali yung buhay mo. Hindi mo na kailangan i-present sa kanya talaga totally, no? Kasi meron tayong mga 8 minutes presentation. So, yun lang din yung ginawa ko dati. Okay? Hindi nga ako magaling mag one-on-one, pero sa video na to, dun lumaki yung network ko. Okay? So, ganun din, paano natin share yung personalized website natin. Okay? So,
So pag pinost mo yan sa Facebook wall mo, lalagay mo lang yung URL o yung link, no? So kaya ito, vmobileteamtitans.com/. So, yung thumbnail. So paglabas mong thumbnail, naglagay ako dyan ng pera para, syempre, pag nakita ng tao, ma-attract agad siya, no? Kaya kung kailangan niya talaga ng extra income, di ba? To catch attention, no? Tapos, pwede mo itong, click mo yan, mababago mo yan, no? Lagyan mo ng contact number mo, o ito, palitan mo yung, pag-click mo yan, mapapalitan mo yung title nito. Kaya lagyan mo, do you want, or do you need extra income? Tapos pwede mo nilagyan ng description. Ito yung sinasabi rin natin kanina. So, yan. Another way to promote, no? Yung isa, video, ito naman, website. So, nasa inyo. Pag kailangan yung website, ito si Kuya Pat. Tayo ka, Kuya Pat, para makita nila. Yun. So, si Kuya Pat yung magawa rin niya ng website. No? Pagtakin nyo lang siya. Tapos, pwede nyo, yun yan. Diba? Post sa friend, sa wall ng friend mo, no? Pwede mong i-post, no? Ayan, nakausap mo na siya. May papakita ko sa'yo, post ko sa wall mo para nga naman makita rin ng mga kaibigan niya, di ba? Para mas ma-promote mo pa talaga. And private message, pwede rin. No? Post mo sa pag nag-uusap kayo, o nag-chat-chat kayo, di ba? Pwede yun. So, sa private message, pwede mo umpisahan sa kaibigan mo, pag nakausap mo, di ba, nakita mo online, chit-chat muna kayo, no? Kamustahan, tapos pag nakamusta mo siya, tanong mo lang kung ano yung pinagkakabalahan niya, di ba? Tapos pag napag-usapan mo na yung trabaho, di ba, kung ano yung tinanong sa'yo, tatanong niya sa'yo eh. Anong trabaho mo? Diba, dito ako sa bla 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 bla, ikaw, saan ka? No? So pag binalik sa'yo, may sinalihan ako na kasi kailangan ko ng extra income, no? So, sabi niya, okay. So, tanongin mo bigla sa kanya, diba? Baka ikaw, baka gusto mo rin ng, baka kailangan mo rin ng extra income. So, indirectly, diba? Hindi direct na, may papakita ko sa iyo, parang kinukuha mo agad siya. Parang usapan pa lang din yun, no? Kasi, diba, ang tao, ayaw natin yung may binibenta sa atin. Diba? Ma'am, bili ka sa akin, may sabon ako dito. Diba? Gastos na naman, diba? Pero kung kinukwentuhan mo lang siya, diba? Makukuha mo yung attention niya, no? So, pag nabigay mo na yun, nakita mo na kailangan mo rin pala ng extra income, ito, try mo to, baka magustuhan mo din, no? So, hindi mo talaga pinutulak sa kanya, nagbibigay ka lang ng tawag doon, ng suggestion, no? Yun. So, ito naman, yung isang pwede natin ipang-promote din, yung proof of income, no? Sabi ko nga, ako, diyan ako na-attract sa cheque, no? Cheque nung sinalihan ko, nakita ko, ay sabi ko, very effective nga, no? So, hindi naman sa, di ba, hindi naman ikaw nagyayabang, pero sinasabi mo na, meron talaga ditong papagkakitaan, no, sa V-Mobile, no? So, ang dami nagpo-post niya, pwede mo i-reshare na lang yun, no? So, yung latest nga na ginawa ko, ito na, no, para may testimonial na, no? Tapos para pare-pareho, para makita nila, dami talaga kumikita sa V-Mobile, no? Baka akala nila wala, no? Baka akala nila si upline lang. So, dito makikita nyo from, mga kumikita, 2,000, 20, 50, hanggang 100. So, marami talaga kumikita sa V-Mobile. Pwede mo ulit tag yung mga friends mo, no? So, very effective, no? Yung ganito, no? Proof of income. Dahil marami nga sa Pilipino na kailangan syempre ng extra income, no? Sa buhay natin ngayon dito na napaka-hirap, daming kastusin. Okay? So, pag mayroong lang, isang tip pa, so nakapost na to sa inyo, tapos may nag-inquire, PM mo na, huwag mo nang kausapin dyan sa labas. Kasi ang dami dyan mga ibang kalaban. Diba? Pag nakita niya na, uy, mas bilang PPM niya yun. Diba? So, medyo hindi maganda yung ginagawa nila. So, ang ginagawa ko dyan, pag nakita ko agad, PM agad, no? Tapos tatanggalin ko na yung tanong niya doon, no? Para lahat ng mga prospect, hindi na nakikita. Okay? So, yun yan. So, sa private message, no?
Pwede mo sabihin, kanyari, oh, friend, gusto na, no? Hindi mo ba ng extra income? Pwede mong tanong yan, no? Yan lang muna. Kasi baka mamaya, bilang nilagay mo, dami-dami na. Hindi nila babasahin yun. No? Ito lang, magtanong ka lang isang tanong. Isang tanong lang. Pag sumagot, ibig sabihin, interesado. Pag hindi, hindi, no? So, nasusort mo agad kung sino yung mga nangangailangan ng extra income. No? So, pag sinabi niya, oh, ano ba yan? Ayun na. So, binuksan na niya yung pinto sa'yo. No? So, pwede mo na introduce yung business mo. So, yan yun. Huwag yung, parang minsan, ang pangit, di ba? Pag spam yung dating ng, parang dami-dami. Di ba? So, yan muna, kaysa isa lang. Okay. So, yung Facebook nyo, pag-usapan natin. Okay? Yung Facebook account nyo. So, yung tip ko, sa paggawa ng Facebook account nyo, yung profile pic nyo, pumili na kayo ng yung kayo talaga. Kasi minsan, di ba, minsan nakalagay, flower. May aso nila. No? So, sino ba yung, kasi di ba, para makipag-usap ka eh. So, dapat, ito yung makikita nilang picture para alam nila na tao yung kausap nila. Hindi yung ibang photo, anak nyo, ano. So, pag business, syempre, pakita nyo na kayo yung kausap nila. No? Kasi online nga eh. Wala sila nakikita para to add credibility. Okay? Sa cover page, yun, napakaganda. No? Dati wala namang cover page ang Facebook, pero ngayon pwede yan. No? Lagay mo yung advertisement pa rin tungkol sa V-Mobile, no? O yung picture na. Pag nilagay ko, picture nung family ko, no? Parang sinabi ko na ang V-Mobile talaga. Although hindi ko sinasabi rito, wala nakalagay dyan, pero parang pag tinignan mo, di ba, parang sinabi mo na ang V-Mobile, binigyan kami ng magandang time for family. Time freedom, di ba? Mapanding mo yung family mo. So, yan yun. Then, gamitin mo yung totoong pangalan mo. Di ba iba? Baliktad yung pangalan. Minsan, Jejimon yung pangalan. Di ba? Minsan, every week, nagpapalit ng pangalan. Okay? So, ang hirap doon, kanyari, may prospect ka. Kanyari, ilagay ko, Ramil Michael. Tapos, kinabukasan, iba yung pangalan ko. Di ba? Berto, gano'n. So, sabi mo sila yun. Di ba? Siyempre, hanapin niya eh. Nasa isip niya, Ramil eh. Tapos pag hinap niya, wala na, di ko na makita. Di ba? Tapos nagpalit ka. So, yan, ito ba yung kausap ko? Di ba? So, kahit sa messages kasi, magpapalit yan, no? So, make sure, yun na talaga yung gagamitin nyo doon. No? Tapos, yung promotion nyo, gawin nyo consistent, no? Para pag, ang prospect kasi, inisip ko kasi, ganun din naman ako dati, naging prospect din ako, di ba? So, ang ginawa ko dati noon, in-scan ko yung mga Facebook ng mga V-Mobile member. Nag-backtrack pa talaga ako. Tinignan ko yung simula nung nag-uumpisa sila. No? Simula nung sumali sila. Tinignan ko yun. No? Okay. Tapos nakita ko, okay, nag-i-improve. No? Tumataas yung income talaga nila. So, parang nag-i-investigate ako. So, most probably, ganun din yung ginagawa ng mga prospect nyo. Titingnan niya yung wall mo, yung photos mo, anong ginagawa mo, di ba? So, make sure na pag nag-scan siya, puro V-Mobile yung makikita niya. Di ba? Iba-ibang info. No? Kaya dapat iba-iba, araw-araw, iba-iba. Promote mo si Load Plus, promote mo si E Plus, no? So, lahat yung makikita niya, no? So, yun. And, yun, avoid emo status and rants. No? Nagpo-promote ka ng business, tapos biglang mamaya, kinabukasan ang Facebook status mo, isip na buhay ito, wala akong pera. O paano mo mapapaniwala yung tao na kumikita ka sa V-Mobile? No? So, kung wala kang pera, di tahimik ka muna. No? Gawa ka muna ng pera. No? Ganun, no? Minsan, puro negative yung makikita, tapos bilang may post ng V-Mobile, negative, may post ng V-Mobile. Siyempre magre-reflect sa yun kung anong klaseng tao yung sasali. Sasalihan ko ba to? Di ba? Nagmumura, huwag na lang. No? Di ba? So, isa pa, check nyo yung messages nyo regularly na. No? Tapos meron dun sa, di ba meron ito, inbox. Tapos meron dun others.
Pansin nyo yun, others na folder. So pag hindi nyo kasi friend, doon na pupunta. So make sure, doon nyo i-check. Ang dami kaya ako nasayang na ano dati, na inquiry. Kanina lang. Kasi hindi nga, nagdi-delete ako ng mga tao na titignan ko kanyari kung may pinag-usapan kami, kung member ko ba siya. So pag click ko sa profile niya, titignan ko yung messages, titignan ko ano yung pinag-usapan namin. So pag wala, di-delete ko na siya. Ibig sabihin, okay, ano to, mga in-add ko lang siguro to nung 2011. So kanina may kinlik ako, 2011 pa, nag-i-inquire siya, hindi ko nasagot. Sabi ko, nag-message ako, sabi ko, sorry late reply. Tagal mo na palang nag-message, interested ka pa rin ba sa B-Mobile? Sabi niya gano'n. Actually, sumali na ako. No? After a month, nung nag-inquire ako sa'yo, sumali ako. Okay. Tinanong ko, anong team? Team Titans. Okay, under pa rin kita. Okay, tapos kaso sabi niya, apply ko, wala na dyan eh. No? So at least, na-reach out, paano ba yan? No? May bago ba? Ako, ito yung bago. Nakausap ko pa rin. Tapos sabi ko sa kanya gano'n, yan, ito yung bago. No? So at least mapapabalik mo pa siya. So, yun lang yung isang lesson learned. So yun nga yung others, ang dami doon pala. No, hindi ko napansin. Dati. So, check nyo rin yun. Kasi pag nyo nga, syempre, mga hindi nyo kakilala, mag-i-inquire sa inyo yun. Di ba? Minsan sasabihin ng Facebook, ito mapupunta sa others folder ito. Yun. So minsan, may nag-add sa akin, tapos wala kaming common friend. Sabi ko, most probably, nag-i-inquire. So i-add ko siya. Tapos tatanungin ko lang siya. Sabi ko, interested ka ba na mag-earn ng extra income sa B-Mobile? Yun lang. Hintayin ko lang yung sagot niya. No? So pag sinabi niya, yes, interested ako, yun na. Tsaka mo na siya birahin nung mga V-Mobile natin, no? Kasi pag lahat nilagay mo na, wala na kayong pag-usap. Di ba? So maganda, medyo mag-usap muna kayo. Para makuha mo yung loob din niya, syempre. Dahil magiging business partner niya. So gawa ka muna ng relationship, no? Build mo yung relationship niyo din. So, ito yung yung gumawa na kami ng website nga, no? Kasi may forms sa email namin. Ganun, dami na nung pinopromote namin. So, maganda rito, pag nag-email sa inyo na, tiyak na 50-50, gusto na nila yung business. Ba't ko sinabi 50-50? Siyempre, nakuha mo pala yung interest nila no? So pag mali yung hindi ka nag-training, mali yung nabira mo sa kanya, baka make or break yan, di ba? Di pala magaling itong mag-explain, no? Di ko naiintindihan, no? Di sumali sa'yo, no? So, yun din yun. Marami tayong training sa tenan yun, mga tungkol. Di ko na sabihin dito kasi hahaba eh. No? So, stick muna tayo sa online marketing. Pero yung mga handling objections, no? Sa pag-sort, sa pag-qualify, may mga trainings tayo niyan, no? So, I think we have 8 different trainings every month, no? So, isa yung online marketing at saka offline. So, yun nga yung isa, no? So, nakakatuwa dyan, hindi ka na napapagod pa na maghanap ng prospect, di ba? So, post ka lang ganyan, tapos lalapit na sa'yo. Sila mismo. Di ba? Mas maganda yan. Sila mismo yung lalapit sa'yo, hindi na ikaw yung maghahanap pa. No? So, mag-advertise ka lang, then sila, masusort out mo na sino yung mga may gusto talaga ng business natin. Yun. So, yun nga, nung napansin ko, ang dami ng, may limit si Facebook, hanggang 5,000 friends lang. Nahirapan ako mag-add. So, nakita ko, yung page, no? So gumawa naman ng Facebook page kasi dito pwede kahit ilan, no? Pag nilike nila yan, kung ano yung pinopost mo, yun yung ma-reach out pa sila, no? Makikita nila yung mga post mo, no? So dito pwede ka magpa-add sa mga friends mo, no? Pero kung gusto mong damihan pa, may mga iba-ibang style. Pwede kang magbayad, pwede kang gumawa ng ibang paraan, no? So, share ko muna sa inyo yung sa akin.
So nag-invest ako, no? Hindi lang sa knowledge, nag-invest din ako sa advertising. So meaning parang may bayad, no? Parang binayaran ko si Facebook para siya yung mag-flyering sa akin, no? Kasi parang for me, na-penetrate ko na kasi lahat ng mga kaibigan ko eh. Naubos ko na eh. So kailangan ko ng mga bagong tao. So iniisip ko na, paano ko ma-reach out yun? Tapos pinag-aralan ko nga itong Facebook page. Pwede pala to, no? Parang si Facebook yung magpa-flyering para sa atin o para sa akin nun. So ayan, pag nag-post ka rito, makikita yan ng mga nag-like sa'yo. Okay? So yung maganda yan, so pwede sila inquire. Okay? Ang maganda niyan, pwede mo siyang i-boost. No? So ito yung ano yan. So pag kinlik mo yung boost dyan, okay? So, babayad ka 220 pesos. Okay? 220 pesos. Tapos, estimated, papakita niya to sa mga tao, 24,000 to 44,000 na tao. No? So, yung maganda niyan, si Facebook yung nag-flyering para sa'yo. Diba? Kasi, ganun din naman, magkano, magpa-flyering ka, magpapaprint ka, magkano yung 100 pieces? 80 pesos. 80 pesos. 80 pesos. Malalabas ka, mauuhaw ka, bibili ka ng drinks, magugutang ka, umamasahe ka, diba, napagod ka pa, diba? Sumama pa loob mo dahil kirampol nung isa yung ano mo. Diba? Pero dito, kiklik mo lang. Actually, ito yung pinakamura. Tapos meron pa yan, kaya 400, ganyan. Tapos dumarami, lumalaki. Diba? So ako, kanyari, ito, 200. Kasi hindi lalabas sa 700. No, kasi makaisang paying ka dyan, bawi mo na yung inuunan mo. Tama? So, ganun lang. Ayan. Nag-try ako, 220. Okay. So, gagawin niya, papakita niya yun sa mga iba-ibang tao. Yung napapansin niyo, minsan, kanyari, sulit.com, tapos may nakalagay sponsored. No, yun yung mga nagbabayad, yung mga tapos papakita nila sa wall mo. Sayat gusto mo makikita mo kahit di mo sila friend. Diba? Suggested link or page. Yun yun. So, ito yung ginawa ko yan. Isang araw niyang gagawin yan. Okay? So, yun yun. Pag sa isang araw, kaya napupuno yung kita nyo ang dami kaninang emails. Yun yun. Isang galing yan dyan. Okay? So, sabi nga, kailangan mag-invest ka rin. No? Pero hindi ka naman sa mga newbie, mga new members, huwag nyo munang gawin to. Kasi hindi nyo pa naman nasusuyod lahat ng kaibigan nyo, so hindi nyo kailangan gawin pa to. So parang medyo, advanced. Okay? So try nyo muna yung mga tinuro ko kanina. No? Tapos sa next stage naman ito, kapag naubos nyo na sila. Kasi mag-work pa rin naman yun eh, parang ganun din pa naman yun. No? Kasi in my case nga, naubos ko na yung friends ko. No? Nasabi ko na sa kanila. No, sa 2 years and a half ko rito sa V-Mobile, sabihan ko na sila ng tungkol sa V-Mobile. Then, so marami pang ibang mga social networking sites, di ba? Meron tayong mga Instagram, di ba? Pwede ka mag-post doon sa Instagram, meron tag.com, no? Dati ginagamit ko yung tag.com, pero ngayon Facebook na lang talaga. Sulit, no, ayosdito.com. So, pag may nakita pa kayong bago, I'm sure marami pang ibang pages na lalabas din na pwede natin pag-promotean, no? May mga gawa ng blog sites, no? So, ayun. Ay, maximize nyo lang yung online. Grabe. Ang laki nung mabibigay, no? Nasa bahay lang kayo. Imagine, di ba? Kulang kayo. Ang routine ko sa umaga o sa buong araw, ganito. Pagising ko, early riser kasi ako eh. Pag nagising yung mga anak ko dahil papasok nila sa school, upo na ako dun sa dining namin, nandun lang yung laptop ko. Tapos sasagutin ko na yung mga inquiries, mga members ko, no? So pag naubos ko na yun, magpo-promote na ako. Okay? Pag nag-promote ako noon, mamaya lunchtime na, tapos pupunta na ako sa V-Mobile kung may invite. Kung wala naman, pahinga muna pag may time. Diba? Then sa gabi, yun, gano'n ulit. Balikan ko lang yung mga ibang inquiries, no? So gano'n lang, nasa bahay ka lang. Kasi lalapit sa iyo, anak mo, nandito lang. Gano'n ka lang, pupunta mo sa mami mo. Busy ako.
yung 2 years old na anak ko, minsan takantong sa Sesame Street. No? Gusto niya maglaro ng Sesame Street. Minsan nasa kalagitnaan ka ng may kausap ka. Alam na ni wife yan. Gigulihin daddy niya nag-work dyan. No? Parang iniisip ko, galing, no? Nag-work ako sa bahay lang. Sama mo yung pamilya mo. Napakaganda ng business natin. Tuloy-tuloy lang. Marami akong naging members din dito. Parang ningas kugon, sa umpisa lang sila. Mas medyo naka-pay na nga yung iba. Ilang nagbago isip na, parang hindi bagay sa akin to. No? Tsaka, nag-give up ka pa, may paying ka na nga. So, minsan parang nasa tao talaga. So, accept nyo na yun na mayroon kayong mapapa-join na hindi talaga gagalaw. Kahit anong pokpok nyo dyan. No? Hindi ko alam kung bakit. To join sila, kinabukasan, ayaw na. No? May isang nag-member sa akin nga. Umaga, tumawag. Sabi, pwede ka mamaya. Gali ka mamaya. Pay-in agad. Pay-in siya, kinabukasan, di ko na makausap. Kaya, kami 5,000 siya, mabigat sa bulsa. Gusto niya pawalan. Diba? So, dito, mas excited ako pag yung matanong may prospect kayong matanong, maganda. Ibig sabihin, interested siya. No? Tapos yun yung alagaan mo. No? Dahil yun ang bigyan mo ng importansya. Di ba? So, huwag mo nang bigyan ng importansya din yung kanyari. Ilang pukpok mo na sa kanya, attend ka ng training, attend ka ng ganyan. Kasi maubos yung oras mo. Bigay mo na lang dun sa isang member mo na alam mong masipag. No? So, ayun yung ginagawa namin. Tsaka, yun nga, dahil medyo mag-create din kayo ng members nyo nationwide, worldwide. Nung kanyari may nakuha kayo sa Riyadh. Okay? Tapos may naging course sa inyo, tiga Riyadh. Ang ginagawa ko doon, okay ko na mag-asikaso nito para magkakaroon sila ng isang team doon. Di ba? So matutuwa na tulungan mo pa siya. No? So, hindi naman kasi lahat, pag dumami na yung inquiry mo, hindi mo naman lahat masosolo lahat yan eh. Bigay mo na doon sa mga teammates mo, natulungan mo pa sila, no? So, yun ang maganda doon. Kung meron ka kayo, meron ako sa Batangas, pag may naging coin na Batangas, alam ko na kung kayo na kayo ibabato. Meron ako sa bandang north, south, yan. So, yun, parang dinidistribute mo na. Okay? Okay lang yun. Maganda kayo, mag-earn sila, 700, may pang-promote na sila. Kasi pag 700 na sila, wow, tuwan-tuwan na ako, di ba? Tapos, yung mga friends nila noon, sasali sa kanila kasi, ay, kumita ka na talaga. No? So, yun na yun, tuloy-tuloy na yun. Okay? So, ako rin naman, ang earnings ko rito nag-start 1.5. Diba? Pero talagang, pinapromote ko yun, no? Hindi ako nahiya. Ayan, nag-start na akong mag-earn. Diba? Totoong may earnings dito sa V-Mobile. Tapos, yung mga kaibigan ko, syempre, pera pa rin yan. Tatanong, di naman sabihin na, di naman nila alam na may mga kumikita mas malaki. Pero syempre, sa mga friends nyo, nakatutok yan sa inyo. Pag nakita nila na kumikita ka, maniniwala na talaga sila. Kasi diba, to see is to believe. No? So, yun yung pag nakita nila yun na. No? Tapos, tuloy-tuloy na yun. Promote lang kayo ng promote. No? Salit-salit nila yung print ads, hi friend, yung viral ad, tapos website. No? Basta gawin nyo lang tuloy-tuloy. And sa umpisa yan, talagang matumal, lahat naman ng business. Di ba? Hindi agad yan meron. No? Sabi ko nga, yung nag-umpisa ako dito, hindi naman agad buhos agad. No? So, talagang lang, paghihirapan din natin. Wala namang magic dito na pagsali mo biglang meron agad. Tapos, yun. So, yung next natin, si Steph, turo naman niya yung offline. No? Para makita nyo rin yung yung flyering natin. So yun lang. Maraming salamat ulit. And attend kayo ng mga ibang trainings pa. At marami kayong matututunan dito. No?